Hello guys, welcome. Ano? Tinatawad. Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon, papunta tayo ng Marilake Highway para i-testing natin ang ating bagong camera na Hero GoPro 12. Mali pala, GoPro Hero 12. Baliktad. Malapit lang sa amin tong Marilake Highway na to. Actually, minutes lang eh. Wala pa 10 minutes nasa nasa highway ka na. Siguro mga 3 minutes ganyan. Lalabas ka lang dun sa pinaka highway. Anyway, so ito yung footage ng Hero 12 na bagong labas kaya ni GoPro. Kung tatanungin nyo kasi, gamit ko kasi dati pang vlog is yung Hero 7. Ngayon nag-upgrade tayo sa Hero 12. So tinitingnan ko kung ano yung pinakapagkakaiba nila in terms of video. Dito kasi sa Hero 12, napansin ko lang, although hindi naman ako technical, napansin ko lang na medyo mas bright o mas maliwanag yung kuha ng footage. Kasi sa 7, although na siguro nako-correction naman yun sa post-editing, pero kasi ako pagka ganyan na, tinatamad na ako kukulay-kulay, color grading, mga ganyan-ganyan. So kung ano yung nakunan ko sa camera na ginagamit ko, yun na yung ine-edit ko, yun na i-upload ko, ganyan. Hindi na ako nagko-color grade. So napansin ko lang is mas malinaw o mas maliwanag yung kuha ng Hero 12. Syempre naman dapat lang talaga yun, di ba? Kasi ito yung pinaka latest nila eh. Tapos napansin ko na mas lumawak yung kanyang depth, kasi meron siyang tinatawag na, basta yun, yung parang ultra wide, super wide ba yun? Basta gano'n. Tapos meron na siyang bago. Ewan kung bago to pero sa akin kasi pag galing ka na 7, sa 7 kasi parang hanggang lang, hanggang super view. Yun, super view yata tawag yun. So linya, ibig sabihin parang normal lang na nakikita mo, wide. So medyo wide siya, medyo may pagka yun na, fish eye, medyo lang naman. Tapos meron din namang super smooth, super view, super smooth na putya, super view. Kaya medyo may sipon ako ngayon, kaya ganito yung boses ko eh. Ang hirap kasi compare kapag halimbawa galing ka sa Hero 7 tapos tumalong ka, diba? Tumalong ka ng malaking basta malaki yung tinalon mo. Kasi 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ibig sabihin mga nasa almost 5 years yung kasi yung gap nung camera eh. So mahirap po talaga siyang i-compare eh. Kasi bakit mo i-compare yung 7 sa 12? Sa akin kasi yun lang meron ako, yun lang yun lang camera na na-acquire ko. So yun lang talagang pwede kong i-compare. Pero tingin ko naman is marami ring user ang hindi kaagad nag-upgrade ng mga ng mga unit nila, kasi okay pa na ba, o kaya 1 year pa lang mag-upgrade na ganyan. Parang hindi mo pa nasulit or hindi mo pa na tawag doon eh, hindi mo pa nagamit ng gusto, yun nga, sulit. Hindi mo pa nagamit ng gusto yung unit mo, then meron na naman bagong lalabas. Kaya yung mga upgrade, siguro pag halimbawa mag-upgrade ka ng ganyan, siguro much better mga 2 years or 2 years. Actually maano pa nga yan eh, masyado pang mabilis yung 2 years eh. Siguro mga 3 years pwede na. 5 years yan, sulit na sulit ka na dyan. Pero ibig ko sabihin,
In terms of upgrade, tsaka yung mga features na ibinibigay, yun, na ibinibigay ng isang unit. Syempre naman siguro sa 5 years talaga marami nang nagbago or nag-enhance dun sa isang unit, not particularly sa camera but sa mga gadgets, sa mga basta lahat. Isa lang battery na ginagamit ko ngayon at 88% siya nung inopen ko, pero sinaksak ko siya sa USB. Yan, record tayo dyan. Tapos enduro battery yung gamit natin. Yung enduro battery natin ginagamit ngayon ay nasa 88% kanina ng pagka-open ko, pero sinaksak ko siya sa USB. Ngayon, nung nakaraan, ginawa ko rin yun. Umabot siya ng 2 hours. At take note, take note, 100, hindi pala 100, 98% siya nung pagkatapos ko mag-record ng 2 hours na nakasaksak siya dun sa USB charging port. So yun lang, share ko lang. Ibig sabihin, pwedeng isang battery lang yung gamitin mo throughout your journey, kasi 2 hours na, 98 pa. Balik tayo doon sa topic natin kanina, comparison ng video, ng footage ng Hero 7 versus Hero 12. Sa brightness, mas maliwanag yung footage na binibigay ng Hero 12. Number 2, mas malawak yung depth of field na ino-offer niya. So kung yung dati yung Hero 7 ay dati hanggang dito lang, hanggang dito, tapos yung highway na dito na gano'n na lang yung makikita ko sa sa horizon. Yung halimbawa, ayan, yung kalsada, ito yung kalsada, tapos yung langit nandito, ganun lang. Pero it siya ngayon, halimbawa, siguro hanggang dito makikita yung yung view niya, tapos kung dati hanggang dito yung kalsada, hanggang dyan pa rin niya, di ako gumago. Pero yung taas niya, yung hanggang dito, yung ganon, yung taas, yung depth ng view niya is talagang lumawak talaga dahil sa kanyang feature, new feature na hyper view. Sorry, parang dalawa lang yung napansin kong major I mean, dalawa lang yung para sa aking importante. Mas malinaw, mas mas sharp, syempre. Mas maliwanag, mas sharp, mas malaki yung depth of view. Oops, medyo yata yung dito yung ako, nasira yung daan. Sa lakas ng ulan, yung mga tubig dito bumaba na, mga tubig dyan sa bundok. So yun ang natin. Meron pa pala isa sa pinakamaganda at pinakatingin ko okay ito. Isa sa pinakamaganda pala is yung heating niya, yung pag-init, overheat. Hinawa ko ngayon yung GoPro, hindi siya ganun kainit. Kasi yung Hero 7, kahit umaandar yung motor mo, may hangin, ang init talaga. Lalo na kapag naglalakad ka lang, tapos pag bivideo ka, naku, sobrang init na nun. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Bye bye.